Kumusta mahal kong mga kapatid? Ako si Brother Obadiah na bautismuhan sa loob ng 25 taon, 10 taon bilang elder at 10 taon sa paglilingkod bilang pioneer. Ito, syempre, ay hindi nangangahulugan na ako ay mas mahusay kaysa sa sinuman. Ito ay para mas makilala mo ako ng kaunti. Mangyaring malaman na hindi ako isang apostasya o excommunicated na kapatid sa anumang paraan at hindi ka makakahanap ng anumang mga pahayag o kasinungalingan sa video na ito. Sino nga ba ulit ako? Isa lang ako sa libu-libong mga kapatid na partikular na nag-aalala tungkol sa paraan ng paghawak ng krisis sa 2020 hanggang 2020 isa sa loob ng organisasyon. Mga kapatid, alam ko na talagang nagmamalasakit kayo sa inyong mga kapwa Kristiyano, sa inyong mga estudyante at sa mga tao sa pangkalahatan. Kaya't mangyaring magsikap na panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Pagkatapos nito, kung hindi pa ito ang kaso, mas mauunawaan mo ang sitwasyon. Sa tingin ko, wala nang mas mahalagang paksa para sa isang Jehovah's Witness sa oras na ito. Sasabihin ng iba, hindi ako interesado sa video na ito. Sa anumang kaso, hindi ako masisisi ni Jehovah sa anumang bagay, sinunod ko ang kaniyang organisasyon. Ito ay hindi totoo, ito ay ganap na hindi totoo. Ang sinumang kapatid na lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sapat na espiritual na kapanahunan upang maunawaan na kung ano ang ginagawa at kung ano ang itinatanong sa panahon ng krisis ay nagbangon ng mga seryosong tanong. Kung gayon mangyaring, suriin natin kung ano ang nangyari at tingnan kung ano ang maaaring gawin. Una, alalahanin natin na mayroon tayong sapat na patunay na tayo ay nasa kahangahangang organisasyon ng ating mahal na Ama sa langit na si Jehovah na walang anuman at walang sinuman ang makapagdududa sa katotohanan ito at na ito ay higit kailanman ang oras upang manatili sa loob ng organisasyon at patuloy na gumagawa ng may pagkakaisa at may katapatan na inaasahan ni Jehovah sa atin. Ipinaliwanag sa amin ng lupong tagapamahala na nakatitiyak sila na walang alinlangan na ginagabayan sila ni Jehovah sa panahon ng krisis na ito. Tingnan ang item ng balita bilang siyam ng 2021, 4 na minuto 11 segundo. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay tila naiiba. May matibay na katibayan na si Jehovah ay talagang walang kinalaman sa kung paano pinangangasiwaan ng organisasyon ang sitwasyong ito. Alam kong ito ay maaaring maging sorpresa sa ilan, ngunit tinitiyak ko sa iyo na ang mga katotohanan ay matigas ang ulo at hindi maaaring ipagtatalunan. Lahat ng karagdagang elementong ito ay magiging available sa aking Crowdbanker channel. Pakitandaan sa mga panaklong na wala akong ganap na kinalaman sa isang partikular na Giseline na gumagawa ng mga video sa parehong tema na ito at na sa palagay ko sa pamamagitan ng espiritual na kawalang gulang ay hindi nagtagumpay sa kanyang kakilakilabot na pagkabigo sa panahon ng krisis at na ngayon ay kumikilos tulad ng isang tunay na apostata at naglalaway lamang ng kanyang kamandag laban sa organisasyon. Sa personal, kumbinsido ako na may napakaseryosong nangyari at patuloy na nangyayari sa organisasyon. Gayunman, alam kong ito ay nananatiling organisasyon ni Jehovah, ang tunay na Diyos. Ang katotohanan ay nasaksihan natin ang isang tunay na sakuna sa organisasyon ni Jehovah. Mga pagbabanta, kahihiyan, parusa, nawasak na buhay at nakalulungkot ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang buong problema ay nakasalalay sa matinding presyur na inilagay ng organisasyon sa mga tao sa panahong ito. Kaya, kung may nagdududa pa rin sa pressure na ito, maaari silang sumangguni sa news item number 1 ng 2020, 17 minutes 9 seconds, news item number 2 ng 2020, 9 minutes 50 seconds, news item number 9 ng 2021, 4 minutes 11 seconds, ITBBP, kung saan idinagdag ang mga talumpati ng mga elder at itinerant congregations. Baka isipin natin na kung may problema sa paraan ng pagharap sa sitwasyon, si Jehovah na ang bahala dito. Kaya magtiwala lang tayo at maghintay. Ito ay sa palagay ko isang pagkakamali. Sapagkat si Jehovah, gaya ng alam na alam natin, ay hindi na gumagawa ng mga himala, kundi ginagamit ang kaniyang mga lingkod upang kumilos.
Sa maraming bansa, nais ng mga kagalang-galang na kapatid na panagutin ang organisasyon, humihingi ng mga paliwanag, sama-sama at individual na paghingi ng tawad at lehitimong pagbabayad pinsala. Lahat ng matatanda ay may obligasyon kay Jehova na maingat at tapat na suriin ang nangyari. Kung isa-isa mong napagpasyahan na may isang bagay na nakababahala ay nangyari o nangyayari, dapat kang tumulong sa paglutas ng problema. Ito ang inaasahan ni Jehova sa bawat miyembro ng kaniyang organisasyon. Tulad ng ating mahal na mga kapatid sa lupong tagapamahala, marami sa atin ang nakatanggap mula sa ating mahal na Ama sa langit ng 10, 20, 30, 40 o higit pang mga taon ng pagsasanay sa pag-unawa sa Biblia at pag-alam sa itinuturo nito. Ano ang mabuti at kung ano ang masama? Ang nangyari sa panahon ng krisis ay malinaw na hindi maganda. Sa pulong na ito, pinabayaan ng lupong tagapamahala ang siyam na simulain sa Biblia na alam ninyong lahat. Kaya hindi ko na sila papangalanan. Unang prinsipyo, ang prinsipyo ng Biblia na huwag ilagay sa panganib ang ating buhay o ng iba. 2, alituntunin ng awtoridad ng pamilya. Ang asawang lalaki ang magpapasya kung ang kanyang mga menor de edad na anak ay dapat mabakunahan. Kung gayon, hindi maaaring ipagpatuloy ng namumunong katawan ang paggigipit sa kaniyang asawa na pabakunahan ang kaniyang mga anak at sundin ang mga rekomendasyon ng mga pamahalaan at ng organisasyon kung ang asawa ay gumawa ng panibagong desisyon. 3. Prinsipyo ng hindi binabago ang pagkakaisa sa loob ng organisasyon. 4. Prinsipyo ng palaging pakikinig sa magkabilang pananaw upang makabuo ng opinyon. Ang mga kapatid ng lupong tagapamahala ay mahigpit na pinanghinaan ng loob na makinig sa alternatibong media na, sa pangkalahatan, ay ganap na tama. 5. Prinsipyo ng hindi paghadlang sa mga kapatid na gustong gawin iyon na magsalita ng pribado tungkol sa isang ganap na personal na paksa. Maliban na lamang kung ang paksang ito ay salungat sa prinsipyo ng Biblia hanggang sa pagbabanta sa kanila na mapansin at kung hindi iyon sapat, syempre itiniwalag. 6. Prinsipyo ng hindi panlalait o pagpapahiya sa mga kapatid. 7. Prinsipyo ng hindi pagbibigay sa kanilang sarili ng awtoridad na hindi ibinigay sa kanila ni Jehova. Sa kasong ito, gumawa ng mga rekomendasyon sa kalusugan. 8. Prinsipyo ng paghingi ng tawad sa mga kapatid na kanilang nasaktan. 9. Prinsipyo ng utang sa dugo. Ilang buhay na nawasak ang kanilang pananagutan. Kung naiintindihan mo ang labis na kabigatan ng sitwasyon, manatili tayong magkasama at pag-isipan kung paano lutasin ang problemang ito. Maraming pinangalan ng kapatid ang sasagot ng wala akong pakialam. Hindi ako masisisi ni Jehova dahil sinunod ko ang lupong tagapamahala sa pamamagitan ng pamimilit sa aking mga kapatid, pagbabasa ng mga anunsyo at pagbibigay ng mga pahayag. Ibig sabihin, mas pinili ng kanyang mga kapatid na ipasa at marahil ay patuloy na ipasa ang awtoridad ng sentral na kolehiyo. Sa awtoridad ni Jehova hanggang sa gawin siyang responsable sa tunay na drama ng tao na dulot nila. At oo, iyan mismo ang ginagawa nila tuwing nagpapasalamat sila kay Jehova sa napakagandang paggabay sa lupong tagapamahala sa panahong ito. Ang malapit ko ng mabuo ngayon ay sa aking paningin ang nag-aalala para sa mga kapatid sa loob ng organisasyon. Mangyaring bigyang pansin. Alam ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tagubilin na dapat sundin at mga mungkahi na ang lahat ay malayang sundin o hindi napapailalim sa panggigipit o paghihiganti. Sa kasamaang palad, mayroong isang hindi kapani-paniwala at patuloy na pagkondisyon ng mga kapatid na bulag na sumunod sa mga tagubilin ng lupong tagapamahala na pinaniniwalaan silang lahat ng ginagawa o sinabi sa organisasyon ay kalooban ni Jehova. Na lubos na hindi tumpak, hindi ayon sa Biblia, ngunit pinaniniwalaan ng karamihan sa ating mga kapatid. Unawain natin mga kapatid, ayon sa Hebreo
Kabanata 13, talata 17. Dapat nating sundin kung ano ang umaakay sa atin. Totoo naman, pero ano ang tinatakbo niya? Ang buhay natin o ang organisasyon? Alam nating lahat ang sagot. Ang organisasyon. Nangangahulugan ito, halimbawa, na ang namumunong katawan ay may autoridad na magpasya kung paano inorganisa ang mga pagpupulong, kung paano itinatayo ang mga bulwagan ng kaharian, at kung ano ang nangyayari sa loob ng mga bulwagan. Mayroon silang autoridad na magpasiya kung dapat tayong magsuot ng maskara sa bulwagan ng kaharian, kung paano isinasagawa ang mga pulong sa pangangaral, kung nangangaral tayo ng organisado kasama ang mga kapatid, paano tayo mangaral at anong mensahe ang dapat nating dalhin sa mga tao. Mayroon din silang karapatan at autoridad na makialam kung nagtuturo tayo ng mga bagay na hindi kasuwato ng mga turo ng organisasyon o kung nilalabag natin ang mga batas o simulain ng Biblia, yamang tayo ay nakikilala bilang mga saksi ni Jehova. Maaari silang magtakda ng ganap na anumang mga patakaran na gusto nila, may karapatan silang gawin ito. Tinanggap nila ang karapatang ito mula kay Jehova. Ito ay Biblia. Hanggat ang mga tuntuning ito ay hindi labag sa mga batas ni Jehova, syempre, sa labas ng balangkas ng organisasyon, ginagawa ng mga saksi ni Jehova ang gusto nila hanggat hindi nila nilalabag ang anumang banal na batas. Ito ay kasing simple nito. Ang isang miyembro ng organisasyon na iginiit na ang isang kapatid na lalaki o babae ay gumawa ng mga bagay sa kanilang paraan sa isang desisyon ng budhi ay kumikilos bilang isang apostata. Yamang nangingibabaw siya sa pananampalataya at budhi ng iba na lubhang seryoso sa paningin ni Jehova dahil ang taong ito ay magsisikap na alisin sa kaniya ang kaniyang kalayaang magpasya. Inuulit ko, ang isang miyembro ng organisasyon na iginigiit na ang isang kapatid na lalaki o babae ay gumawa ng mga bagay sa kanyang sariling paraan batay sa desisyon ng budhi ay kumikilos bilang isang apostata dahil siya ay nangingibabaw sa pananampalataya at budhi ng iba. Ito ay napakaseryoso sa paningin ni Jehova dahil ang taong ito ay nagsisikap na ipagkait sa kaniya ang kaniyang malayang pagpapasya. At kahit na ang isang kapatid na lalaki ay nagpasya na talikuran ang isa sa kanyang mga karapatan upang hindi maging sanhi ng pagkatisod ng kanyang kapatid, ito ay dahil siya ay nagpasya na gawin ito dahil ang kanyang konsensya ay nag-udyok sa kanya na kumilos sa ganitong paraan at hindi dahil siya ay pinilit na gawin ito o dahil siya ay pinagbantaan ng paghihigante kung hindi niya ito tatalikuran sa kanyang kanan. Ang lahat ng ito maliban sa mga pambihirang kaso na maaari nating pag-usapan balang araw. Sa labas ng balangkas ng organisasyon, ang mga miyembro ng namumunong katawan ay walang autoridad na magbigay sa atin ng mga tagubilin o makialam sa ating mga pribadong buhay. Hindi natin sila ang may-ari. Naaalala mo ba ang pahayag na ito mula kay Brother David Splain? Mula sa gitnang kolehiyo na sa malungkot na panahon na ito ay tumingin sa amin ng diretsyo sa mga mata, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti at sinabi sa amin, tinuturuan namin kayong sumunod. I think that day I was completely blown away. Naiintindihan mo ba ang kakilakilabot na panganib ng maling aral na ito? Dahil alam natin na ang tapat at matalinong alipin ay binubuo ng disakdal na mga tao, napakadali nating nauunawaan na maaari silang magkamali. Nagkamali siya sa nakaraan. Ngayon ay patuloy siyang nagkakamali. At patuloy siyang magkakamali dahil, gaya ng pagkakaintindi natin, hindi siya perpekto. Nauunawaan din natin kung gayon na maaari silang gumawa ng mabibigat na pagkakamali gaya ng nangyari noong sinaunang panahon sa bahagi ng pinakamataas na autoridad ng mga hari at mga pari sa panahon ng mga himala at mga propeta. Ipagpalagay na ang pagkakakilanlan ng tapat at matalinong alipin ng Mateo 24 talata 45 ay tama sa pagkakataong ito. Bakit binigyan siya ni Jehova ng gayong matinding babala sa Mateo Kabanata 24? Sa bersikulo 45 malinaw niyang binanggit ang tapat at maingat na alipin na itinatag ni Jesus.
Kaya bakit ang mga talatang 48 hanggang 51 ay nagsasalita ng isang posibleng napakakasuklam-suklam na saloobin sa bahagi ng aliping ito? Ang sagot ay halata. Ang alipin na ito ay maaring humantong sa napakasamang pagkilos at paggawa ng malubhang pagkakamali. Naganap na normal dahil sila ay hindi perpektong tao at nagkakamali sila. Sila mismo ay kinikilala ito sa maraming publikasyon. Tanong: kanino itinuturo ni Satanas ang kanyang pinakamarahas na pag-atake? Malinaw sa tapat at matalinong alipin. May isip ba natin na walang anumang resulta ang pag-atake ni Satanas laban sa tapat at matalinong alipin sa loob ng mahigit isang siglo? Ito ay magiging ganap na hindi makatwiran na isipin iyon. Ang tiwala na ibinibigay natin sa lupong tagapamahala ay dapat nakamag-anak at tiyak na hindi ganap. Ibig sabihin, kumbinsido tayo na ito ang organisasyon ni Jehova, na pinapatnubayan ito ni Jehova sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng lupong tagapamahala. Bakit hindi? Ngunit tandaan namin na ang lupong tagapamahala ay maaring gumawa ng mabibigat na pagkakamali. At kung ang ilan sa mga pagkakamaling ito ay humantong sa kanya, na huwag pansinin ang mga batas o prinsipyo ng Biblia. Kung gayon, alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Dapat nating sundin si Jehova sa halip na sundin ang mga tao. Tandaan, inaakay tayo ng lupong tagapamahala na maniwala na ang autoridad nito ay nakahihigit kaysa sa ating budhi na tinuturuan ng Biblia. Ibig sabihin, sa madaling salita, ay itinuring nila tayong pag-aari nila. Hayaan akong magpaliwanag. Ang tiyak na balangkas ng autoridad ng isang pulis sa mga tao, ng isang guro sa paaralan sa kanyang mga estudyante, ng isang boss sa kanyang mga empleyado ay TBP. Maaaring tukuyan ng tumpak. At sa anumang kaso, walang karapatan ang mga taong ito na lumabas sa tiyak na balangkas na ito, nang hindi nanganganib na mahatulan sa korte. Hinahamon ko ang sinuman na humanap sa alinmang publikasyon ng mga saksi ni Jehova ng isang artikulo na nagpapaliwanag sa tiyak na balangkas ng kanilang autoridad sa atin. Isang araw ay nangangaral ako kasama ng isang ministeryal na katulong. Ipinapangako ko sa iyo na ang kwentong ito ay totoo. Sunod-sunod na tanong ko sa kanya, isipin na ang isang matandang lalaki ay pumasok sa iyong tahanan, tinitingnan ang iyong mga dingding na pininturahan ng cream at sinabing, sa isang linggo, dapat ay pininturahan mo ng berde ang iyong mga dingding. Ito ay isang tagubilin na ibinibigay ko sa iyo. Sumusunod ka ba? Ibinaba ng kapatid ang kanyang ulo, nag-isip tungkol dito at sumagot, oo, dapat nating sundin kung ano ang namumuno sa atin. Napangiti ka ba nito? Mga kapatid, pagkatapos ay subukan ito sa paligid mo, magugulat ka? Ang lupong tagapamahala at ang mga elder ay maaaring magbigay sa atin ng anumang tagubilin, sa anumang paksa, anumang oras, at ayon sa kanila, dapat tayong tumahimik at sumunod ng walang taros. Talagang hindi ito ang inaasahan ni Jehova sa atin. Sa katunayan, ito ay lubos na kabaligtaran. Inaasahan ni Jehova na ang bawat isa sa atin ay gumamit ng ating kakayahang mga tuwiran upang makagawa ng ating sariling mga konklusyon at gumawa ng ating sariling mga pasya. Hindi namin ipinangako ang aming sarili na bulag na sumunod sa tapat at matalinong alipin kahit na sa araw ng aming bautismo. At wala tayong makikita sa Biblia na nag-oobliga sa atin na gawin ito. Unawain nating mabuti mga kapatid, ito ang organisasyon ng tunay na Diyos. Makapangyarihan sa lahat na Jehova, tayo ay nasa tamang lugar. Walang duda tungkol dito. Wala at walang sino man ang maaaring magduda sa atin. Mayroon kaming sapat na ebidensya tungkol dito. Ngunit ang katotohanan ay ito pa rin. Sa panahon ng krisis, inirerekomenda ng lupong tagapamahala ang isa. Manatili sa bahay ng maximum na 2. Upang ilagay ang maskara ng hindi hihigit sa 3, upang mabakunahan 4. Hindi upang makinig sa alternatibong media, ngunit sa mga tradisyonal lamang. Nagpasya ang lupong tagapamahala 1,
Huwag kailanman makipag-usap tungkol sa paggamot. 2. Hindi upang magrekomenda ng ehersisyo na siyang batayan ng mabuting kalusugan. 3. Hindi inirerekomenda ang paglanghap ng sariwang hangin na mahalaga lalo na pagkatapos gumugol ng 8 oras sa pagtatrabaho sa maskara. 4. Hindi upang payuhan na palakasin ang immune defense ng isang tao na siyang batayan ng mabuting kalusugan. 5. Upang gawin ang lahat upang patahimikin ang mga kalaban. 6. Upang siraan at hiyain ang mga kapatid na hindi sumang-ayon sa kanila, na nagpapahiwatig na sila ay suwail at suwail. Ano ang nangyari sa paggalang, pagkamahinhin, karunungan, balanse, at sa mabuting paghatol sa kaunawaan na alam natin mula sa lupong tagapamahala? Dapat nating maunawaan mga kapatid na kung ang isang seryosong problema ay bumangon sa loob ng organisasyon, hindi ito malulutas ni Jehova sa mahimalang paraan. Ngunit gaya ng lagi niyang ginagawa, gagamitin niya ang kaniyang mga lingkod, sino man sa kaniyang mga lingkod, kahit isang batang lalaki o isang batang babae, gaya ng nangyari sa kaso ni Naaman. Sa loob ng libu-libong taon, gumamit si Jehova ng matatapang na tao para gamitin o ibalik ang kaniyang katarungan sa kaniyang bayan. Maging ganyan tayong mga lingkod ni Jehova. Unawain natin na ito marahil ang pinakamasamang krisis na naranasan sa loob ng modernong organisasyon ni Jehova. At ngayon, ito ay tungkol sa pagtulong na protektahan ang pinakasagrado, iyon ay buhay ng tao sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Sa personal, hindi isang patak ng dugo. Hindi dumadaloy mula sa aking mga kamay. Sa personal, hindi ko hinihikayat o pinanghinaan ng loob ang sinuman na magpabakuna. Ngunit kapag ipinakita sa iyo ang iyong kahilahilakbot na pananagutan sa bagay na ito, tumugon ka, ako ay sumusunod, tapat at matalinong alipin. At kapag ipinakita sa iyo ang iyong kahilahilakbot na pagkakasala sa harap ni Jehova para sa lahat ng mga simulain ng Biblia na iyong nilabag, tumugon ka, ako ay sumusunod, tapat at maingat na alipin. At kapag ipinakita sa iyo ang kakilakilabot na pagdurusa na idinulot mo sa iyong mga kapatid, patuloy kang tumutugon, ako? Sumunod, alipin, tapat at matalino? Kung isa ka sa mga elder na nakibahagi sa sakuna na ito, o kung isa ka sa libu-libong kapatid na lalaki at babae na labis na kulang sa pangunawa o pakikiramay sa iyong mga kasama na hindi sumuko o hindi sumuko sa panggigipit, ngayon ay nahaharap ka sa dalawang pagpipilian. Ang unang pagpipilian ay magpatuloy na parang walang nangyari, walang pakialam sa paghihirap ng iyong mga kasama. O buksan ang ating mga mata upang maunawaan ang bigat ng nangyari, upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong trahedya bukas. Ako naman, hindi ko hahayaang patuloy na mang-abuso o magsapanganib ang sinuman sa aking mga kapatid na walang ginagawa. Hayaan ang bawat isa na kumuha ng kaniyang sariling pananagutan at gumawa ng pinakamababang pagsisikap na maunawaan kung ano ang inaasahan ngayon ni Jehova sa bawat isa sa atin. Alam ko na ang Bethel mga tagapangasiwa ng sirkito, matatanda at syempre ang lupong tagapamahala ay nakatanggap ng libu-libong liham mula sa mga kapatid na nagpapahayag ng kanilang sakit at alalahanin. Mga kapatid na malinaw na ginamit ni Jehova para tulungan ang lupong tagapamahala na maunawaan ang kaseryosohan ng kanilang mga aksyon. At ano ang ginawa nila? Wala naman. Hindi isang dahilan, hindi isang paliwanag. Nagpatuloy lang sila na parang walang nangyari, ganap na bingi at walang pakialam sa mga alalahanin at paghihirap ng ating mga kapatid. Tinatapos ang bawat broadcast na may malaking ngiti at mahal na mahal ka namin, kahit alam na alam nilang sila ang naging sanhi ng kamatayan at ang pagkawasak ng maraming tao at maraming pamilya. Tanong, sino sa inyo na nakikinig sa akin ang may lakas ng loob na magpakita ng mukha pagkatapos nito? Ito ang dahilan kung bakit ngayon, sa kasamaang palad, kailangan kong lutasin na isapubliko ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng video na ito.
At pakiusap, walang sino man ang dapat sumubok na baligtarin ang posisyong nag-aakusa. Sila lang naman responsable. Dapat malaman ng ating mga kapatid sa lupong tagapamahala na mahal din natin sila, kaya determinado tayong tulungan silang maunawaan ang bigat ng kanilang ginawa. Ang ating mga kapatid sa lupong tagapamahala ang may pananagutan sa pagkawasak at maging ng kamatayan ng libu-libong tao at kailangang humarap kay Jehova sa sistemang ito ng mga bagay. Hindi sila mga demigod. Hindi sila nakahihigit sa mga batas ni Jehova. Hindi sila higit sa mga alituntuning sila mismo ang nagtakda. Kaya naman, yamang lubusang natutugunan ang lahat ng kahilingan sa kasulatan. Umaapela ako na ang lahat ng miyembro ng lupong tagapamahala ay bigyan ng parehong uri at maibiging pagtrato na talagang dapat ibigay sa lahat ng miyembro ng organisasyon ni Jehova na naligaw ng landas. Kaya, para sa kanilang ikabubuti at sa ikabubuti ng lahat, hinihiling ko na ang lahat ng miyembro ng lupong tagapamahala ay dalhin sa harap ng isang komite sa pagdidisiplina ng relihiyon upang maipaliwanag nila ang kanilang sarili at subukang kumbinsihin ang iba sa kanilang pagsisisi. Inuulit ko, hindi sila mga demigod at hindi sila nakahihigit sa mga batas ni Jehova. Tila hindi nila ito naiintindihan o naiintindihan nila, ngunit sa tingin nila ay hindi sila mahipo. Sinuman sa atin na gumawa ng ika-10 bahagi ng kanilang ginawa ay agad na dinala sa harap ng isang religious disciplinary committee. Kaya bakit hindi sila? Kung wala kang sagot sa tanong na ito, nangangahulugan lamang ito na nasa iyo ang sagot sa tanong na ito. Hindi ka sumasang-ayon? Kaya ano ang iyong iminumungkahi? Maghintay marahil hanggang sa magsimula siyang muli, kumitil ng buhay at pagkatapos kung magsisimula siyang muli, magpatuloy sa paghihintay ng walang ginagawa hanggang sa magsimula siyang muli at TBP. Ano ang imungkahi mo? Ano ang iminungkahi ninyo mga kapatid? Kaya ano ang maaaring gawin? Ang unang hakbang sa tingin ko ay ang ganap na mapagtanto na hindi tayo nag-iisa. Kami ay daan-daang libong mga kapatid na nagbabahagi ng pagsusuring ito. Tandaan tayo, gayon din ang lahat ng taus-pusong nagsisi sa kanilang ginawa noong panahon ng krisis ay wala na kahit isang patak ng dugo sa ating mga kamay. Tayo ang pinahihintulutan ni Jehova na lumakad ng nakataas ang ating mga ulo sa bagay na ito. Siyempre, kung tungkol sa lupong tagapamahala, naintindihan namin na ang kanilang kasalanan ay napakaseryoso. Na kailangan nila ng higit pa sa isang panalangin ng pagsisisi upang maituwid ang mga bagay kay Jehova. Kung sino ka man, mangyaring huwag mo kaming takutin, ngunit sa halip, mula ngayon huminto sa pakikipaglaban kay Jehova dahil hindi ka mananaig. At ikaw lang ang mananagot sa sarili mong kaduwagan at pagkabulag. Huwag maliitin ang lakas ng loob ng milyon-milyong tunay at matuwid na mga lingkod ni Jehova. Kayo mga kapatid ng lupong tagapamahala at kayo mga kapatid na namamahala sa Bethel, alam kong nakatanggap kayo ng iba't ibang legal na reklamo. Mangyaring huwag gamitin ang mahahalagang handog na inihain ng ating mga kapatid sa kabangyaman ni Jehova upang ipagtanggol ang inyong sarili sa legal na paraan. O sa halip upang magpatuloy sa iyong matigas na paglipad, nagsusumikap ng matigas ang ulo, sa salita o sa iyong puso upang ipagtanggol ang hindi maipagtatanggol, lalo mo lang palalala ang iyong sitwasyon. Tanong para sa mga matatanda. Kung bukas ay hihilingin sa iyo ng lupong tagapamahala na ilagay muli sa panganib ang buhay ng iyong mga kapatid, gaya ng ginawa mo noong nakalipas na 2 taon, gagawin mo ba itong muli? Hindi. Congratulations! Nangangahulugan ito na naunawaan mo ang lahat sa video na ito. Ano ang dapat nating gawin ng konkreto mga kapatid?
Bigyan ng visibility ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito, pag-subscribe para malaman kung ano ang susunod na mangyayari, pag-iwan ng komento sa video na ito at pagkuha ng pinakamababa sa iyong lakas ng loob sa magkabilang kamay. Magtakda ng layunin na ibahagi ang video na ito sa kahit isang kapatid. Maaari mong sabihin sa kanya ng pribado, gusto kong malaman ang iyong opinyon sa isang video. Pakialam mo ba kung ipadala ko ito sa iyo? Maaari mo bang panatilihin itong kumpidensyal? Kung tatanungin kanya kung ano ito, maaari mong sabihin sa kanya ang isang bagay na tila mahalaga sa akin. Nais kong malaman ang iyong opinyon sa isang video. Pakialam mo ba kung ipadala ko ito sa iyo? Maaari mo bang panatilihin itong kumpidensyal? Mangyaring bigyang pansin. Sa mga huling salita ng video na ito, mga kapatid, nasa korte na ninyo ang bola. Kung naiintindihan mo ang kalubhaan ng sitwasyon, huwag manatiling pasibo. Maging matapang, kumilos, pumanig sa hustisya. Huwag kumilos na parang wala kang nakita, walang narinig, walang naiintindihan. Sa personal, sa palagay ko ay higit na mabuti ang inaasahan ni Jehova mula sa bawat isa sa atin. Huwag kalimutan, ang tanging may pananagutan sa kakilakilabot na sitwasyong ito ay ang mga miyembro ng lupong tagapamahala at ang kanilang mga kasabwat na masyadong matigas ang ulo, masyadong mapagmatuwid sa sarili o masyadong mapanghamak sa mga kapatid na pinahirapan nila. Sama-sama, kasama ng tunay na Diyos, magsikap tayong lutasin ang kakilakilabot na krisis na ito na sumisira lamang sa pangalan ng ating mahal na Ama sa langit na si Jehova at patuloy na naglalagay sa panganib sa buhay ng ating mga kapatid at ng mga nakapaligid sa atin. Kung gusto mong isalin at ipamahagi ang video na ito sa ibang wika, gawin ito, ngunit gawin ito ng maingat at buong tapat upang hindi mabago ang mensahe nito at matiyak na malinaw at naririnig ang tunog ng video. Kung sino ka man, kung gusto mo, ibahagi ang video na ito o bahagi nito nang hindi binabago ang kahulugan ng aking mga salita. Higit sa lahat mga kapatid, manatili sa organisasyon at magpatuloy